sabi ko nga partner, si Senator Tulfo kasama din sa mga pinangalanan ng Marines. Oo. Na tumanggap din ng mali-maleta. Ayan, ha? Paalala lang po. Oo. Nagpahayag naman na matinding pagtutol si Senator Loren Legarda sa naging pagbabago ng liderato ng Senado. Sinabi ni Senator Legarda, may mga seryosong isyong konstitusyonal kaugnay ng proseso ng halalan para sa bagong Senate na leadership. Sinabi ni Legarda, walang senador ang maaaring maging lehitimong Senate President kung 12 boto lamang ang nakuha nito. Ayon sa kanya malinaw na nakasaad sa Article 6, Section 16 ng 1987 Constitution, ang Senate President ay dapat mahalal sa pamamagitan ng majority vote ng lahat ng mga miyembro ng Senado. At dahil binubuo ng 24 members ang Senado, nangangailangan ito ng hindi bababa sa 13 votes. Sinabi pa ni Legarda, ang parehong rekisito ay naaangkop din sa paghahalal ng Senate President Pro Tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms alinsunod sa rules ng Senado. Binigyan din ng Senadora na anumang proseso o aksyong isinagawa ng walang kinakailangang mayorya ay maaaring questionin ang legalidad at bisa. Sa mga nakakalimot, Thursday pala ngayon, ha? Ako ang turo tayo ng Hunyo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, liderato ng Senado na bago sa pagsulpot ni Senator Chis Escudero sa plenary session. Senator Win Gatchalian inihalal bilang acting Senate President. Senator Alan Peter Cayetano umalma sa naging galawan sa Senado kahapon. Flood control probe ng Blue Ribbon Committee ngayong araw iniurong sa Lunes. Anti-dynasty bill lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Malawakang clean-up at declogging drive sa Metro Manila ikinasa para sa iwas baha. 7 katao patay sa karambola ng 3 sasakyan sa Batangas. 2 bagyo inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. LPA na nasa labas pa ng bansa, maliit ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero sabi ng Pag-asa, kapag ito'y pumasok sa ating power line, tatawagin sa pangalang Esther. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Faith Salaver Clamor. At Kuya Angel Angelo Palmona sa detalye. Natuldukan na kahapon ang 2 araw na session deadlock ng Senado. Ito'y makaraang matuloy ang sesyon ng kapulungan kasunod ng sorpresang pagsulpot ni Senator Chis Escudero dahilan para magkaroon ng quorum. Bandang 3:00 ng hapon dumating si Senator Chis para samahan ang Solid Block 11 at ituloy ang 2 araw ng naudlot na sesyon. Tumayo si Senator Sherwin Gatchalian bilang presiding officer at formal na binuksan ang plenary session. Sinundan naman ito ng motion ni Senator Vicente Soto III para ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa mataas na kapulungan at kalaunay ni-nominate si Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore na pinaboran ng mga present na mga senador. Nag-take over naman bilang Senate President Pro Tempore at Acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Ito ay makaraang sorpresang dumalo sa plenary session si Senator Chis Escudero at lumipat mula sa majority patungong minority block kahapon. Dahil sa pagdating ni Escudero, natapos na rin ang 2 araw na kawalan ng sesyon bunsod ng pagboboykot ng mayorya. Nagkaroon na rin ng quorum at natuloy na ang plenary session kahapon ay nasinundan ng pagpalit ng bagong puwesto sa Senado. Alam mo ba, partner, magkano ginagastos pala dyan? 25 million pesos a day. Tuwing session? Tuwing sesyon. Dahil 2 araw na hindi nagkaroon ng sesyon, nawaldas. Ay, kasi nag-report yung mga tao. Di ba? May kasamang mga catering kasi yan, di ba? May kasama. Hindi lang yun. Tsaka yung sweldo, syempre, ng mga tao. Yan, ha? Kaya antabayan na natin mamaya kung anong mangyayari. Pero prior to that, marami nang nagsabi na meron talagang 2 lilipat from the majority senators pupunta sa minority. Yung isa, ang sabi nga nila, nagkaroon ng crying session sa Malacanang. Oo, lalaki yun. Yung nagkaroon ng crying session. Oo. At may mga nagsasabing invalid ang quorum na naganap.
Ay, tingnan natin. Depende kasi kung kani-kaninong perspective ang titingnan natin. Pero ang pinagbasihan kasi nila, isang jurisprudence, naging ruling ng Senado, sa isang pangyayari noong 1949, kung hindi ako nagkakamali, kung saan ganyan din, 11-11. Kasi yung isang senador, at that time, nasa ibang bansa, Yeah. yung isa naman ay nasa ospital. Ah. So may impasse. Oh, so yun ang pinagbatayan nila, naging ruling ng Senado na pwede. Pwede magkaroon na kahit na walang 13, 12 lang, yun yung majority. Ayun. Simple majority. Simple math. Kasi nga 22, ang kalahati nun is 11. 11, oo. Yun. So nakakuha sila ng 12 kahapon, so may Majority na. Yung isa naman daw na nagbabalak lumipat sana, ang hinihingi ay kapalit ng ulo ng isang cabinet member. Ay. Oo. Babae naman daw yun. Ang hirap nun, Oo. ha? So, isang babae, isang lalaki, lumitaw si Senator Cheese. O, siya yung sinasabing, hindi. Yung may crying session. Sa Malacanang. Kung bakit nagkaroon ng crying session, baka naman napuwing. Oo. Diba? Oo. Ano mo, nag-heart-to-heart talk, ganun. Oo, tapos medyo nadala. Baka nanood sila ng kwento ni Orange. Oo, ni Charmaine. Charmaine. Natouch sila kay Charmaine. Correct, oo. Bakit kasi Doon orange? Doon nagkaroon ng Napagkwentuhan nila si Charmaine. Oo nga naman, nakakasad nga naman yun, di ba? Oo. Naiyak siya. Oo. At dahil naiyak siya, para gusto niyang sumaya, pumunta siya ng Senado. Makabili nga ng Charmaine mamaya. May pagbabago sa mga committee chairmanship matapos nga ang dramatic entrance ni Senator Cheese Escudero at pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Kabilang sa pagbabago ang pagtatalaga kay Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung inyo pong matatandaan, sabi po ng 18 Marines, nag-deliver din sila ng male-maletang pera noon kay Senator Tulfo. Ayun. Tapos siya ngayon ang mag-iimbestiga sa naturang usapin. Pinalitan niya sa pwesto si Senator Pia Cayetano. Ang iba pang mga appointment sa ilalim ng bagong liderato ay sina Senator J.B. Ejercito bilang Chairman ng Finance, Senator Tito Soto, National Defense and Security and Peace, Unification and Reconciliation, si Senator Ping Lacson, Public Order and Dangerous Drugs Ganti ng Accounts, Senator Rapi Tulfo, Public Services, Senator Bam Aquino, Basic Education, Kiko Pangilinan, Agriculture, Food and Agrarian Reform, si Senator Risa Ontiveros, Health and Demography, Senator Lito Lapid, Games and Amusement, Senator Cheese Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement, at si Senator Mig Subiri naman sa Foreign Relations at Committee on Rules. Sa kaugnay na balita tungkol sa Senado ay pinaliwanag ni Senator Cheese Escudero na ang kanyang biglaang pagdalo sa plenary session ng Senado kahapon na naging dahilan para mabuo ang quorum at maituloy ang sesyon sa gitna ng umiigting na issue sa liderato ng mataas na kapulungan. Ayon kay Escudero, ang kanyang hakbang ay hindi batay sa politika kundi sa tungkulin na mapanatiling gumagana ang Senado sa kabila ng umiinit na tensyon sa liderato ng Senado. Dagdag pa niya, naging untenable and unacceptable ang sitwasyon sa Senado dahil sa matinding political divisions na anya ay nakakaapekto na sa kakayahan ng institusyon na gampanan ang mandato nito. Binigyan diin ni Escudero na ang kanyang pagpasok sa sesyon ay hindi indikasyon ng pagsuporta sa kalinmang paksyon. Aniya, hindi siya kumikiling sa anumang grupo o liderato at kanyang paninindigan ay para sa Senado mismo at tungkulin nito sa publiko. Ang tanong, tuloy pa ba ang plunder case ni Senator Cheese Escudero? Ngayong siya ay pumanib na sa bagong mayorya. Malalaman natin sa mga susunod na series ng At Senate. kung papayag ba ang ombudsman? Inalmahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga galaw sa Senado kahapon. Ayon kay Cayetano, illegal ang naturang takeover. Ginit niya na nananatili siya bilang lehitimong Pangulo ng Senado. Sa kanyang Facebook Live, binigyan tingin ni Cayetano, hindi maaaring maghalal ng bagong presidente ang minorya hanggat hindi umaabot ang kanilang bilang na hindi bababa sa 13 senador.
Sa kaugnay na balita naman, tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para mabuksan ang session hall at matuloy ang nakatakdang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na magtutungo siya ng Senado ngayong araw bago mag alas 10 ng umaga para masiguro na matutuloy ang pagdinig sa kabila ng nagaganap na sigalot sa liderato ng kapulungan. Even when chairmans were changed before, you don't need to postpone the hearings. So, ako lalong na-intriga, ano bang pwedeng sabihin ng mga Marines? Ano bang pwedeng sabihin ng Ombudsman, DOJ at saka DPWH na pati konstitusyon natin ibabasura para lang dito? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. My authority now comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers and will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. Ito ay kahit inanunsyo na ni Senator Erwin Tulfo ang itinalagang bagong chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o Blue Ribbon Committee na ipinagliliban muna ang nakatakdang hearing. Ayon kay Tulfo, kailangan mabusisi muna ng komite ang listahan ng mga resource person para matiyak na kompleto at maayos ang pagdinig kapag ito ay itinuloy. Sa iba namang balita, kung susundin daw ang umiiral na Senate rules at naging takbo ng sesyon kahapon, nananatiling si Senator Alan Peter Cayetano ang lehitimong nakaupong Senate President. Ito ang pagtaya ni political analyst Professor Jean Francis sa naging panayam ng DZRH. Gayunman, aminado si Franco na nananatiling malabo ang tunay na kalagayan ng liderato sa Senado dahil sa magkaibang interpretasyon ng magkahiwalay na kampo sa loob ng kapulungan, kabilang ang pahayag ni Cayetano sa kanyang Facebook Live. Ayon kay Franco, posibleng makwestiyon ang paggamit ng minority block sa naging ruling case ni Avellino versus Cuangco bilang batayan ng naging quorum at kung pareho ba ito sa sitwasyon nila Senador Ronald Bato de la Rosa. Ano yung sitwasyon ni Bato? Pareho ba ito dun sa sitwasyon nung yung 1949 na case ruling na sinasabi? So yun yung the up to debate. And that tells you na meron pang gulo itong kasunod. Samantala, nananatiling question pa rin kung matutuloy ngayong araw ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa patuloy na investigasyon sa flood control anomaly. Kaya crucial yan, no? Crucial kung anong mangyayari kung itutuloy o hindi. Kaya lang, kanina, nag-elect ng bagong USAA at Secretary ng Senate. Kaso, di ba, sila yung merong nag-handle ng day-to-day, yung pang-araw-araw na galawan, activity sa loob ng Senado. Antabayanan, Mamya, ano ang mangyayari dyan po sa Senado? Tuloy ba ang hearing ng Blue Ribbon Committee kung saan inaasahang dadalo yung 18 Marines? Pero meron daw kasi silang isang surprise witness partner na malamang mag-testify online, hindi present. Online lang siya at maghahayag ng mga mabibigat na mga impormasyon na maaaring magbigay ng kaba o pag-aalala. Ang tanong kanino? Sa marami pang mga opisyal, hindi lamang mga senador, hindi lamang mga congressman, kundi mga taga Malacanang. Radyo natin nationwide. Hindi naman nila sinabi kung si Saldi ko yun. Oo. Basta sabi nila, basta may surprise mamaya. Baka mag-testify online. Kaya lang, tanong ko nga, may bago pa bang sasabihin si Saldi ko? Ang kaibahan lang, partner, doon sa kanyang unang mga yung kanyang flood control episode. May Senate episodes, may flood control episode. Yung mga series ni ni Saldico. The Saldico series, yun hindi niya pinanumpaan. Hindi siya nag-oath. So hindi siya pwedeng gamiting ebidensya sa anumang kaso. Mamaya, kung sakaling nga magkatotoo at mag-take siya ng oath, di ba, panunumpa niya. Yung kanya sasabihin, pwede nang magamit na ebidensya o testimonya sa korte. Ayan. Yun yung kaibahan nun. Abangan. Kaya daw sabi nila, bakit ba
ayaw nating malaman ang katotohanan. Mhm. Basta simple na naman ang totoo dyan, partner. Yes. Kay DDS ka, kung ikaw ay pinklawan, kung ikaw ay Totoo. dilawan. Simple lang ho ang katotohanan. Ninakawan tayo, ninakawan ng taong bayan at ang mga nagnakaw, mga politikong nakapwesto. Radyo natin